Yung buntag kanatong tanan mga viewers mga tuon sa Iglesia Katolika, may buntag, may adlaw kanatong tanan. Luzon, magandang umaga po sa ating lahat. Hapon na kasi alas 12 na. Afternoon sa lahat dyan sa Luzon. Yung diha sa Visayas o Mindanao. Gandang umaga, magandang araw sa bansang Pilipinas. Saan man tayo makarating, mga kaibigan, brothers and sisters. Ay ta kay ato ang tagaan nation kini pangutana biblical ba na sa Biblia kini panudlo sa Santa Iglesia Katolika kining particular judgment o general judgment na ato ang tagaan karon. Kay pagpasabot sa atong mga igsoon Katoliko. Mga igsoon natong Katoliko na elite meaning religious na mga check brothers. Okay, thank you. Atong gamiton nga kini gitawag basihan sa atong explanation ang our Catholic faith by Bishop Luis Larabor Moro. Explain sa duha ka gitawag particular judgment o general judgment. Tana sa tuwa ini para is nasa idea. Tanaw karon si Brad Michael maunay ang imuhang pangutana at may buntag dahil sa tanan natong viewers. Nato si Brad Ricardo Ramos. Ricardo Ramos sa Cebu. Hisikin sa mali. Si Renato Alquizar, good noon sir. Good noon po. Kini si Renato Alquizar, atong tuon po ni safety. Now you see, now you don't. Kita now you see, now you don't. Kay kining kaluwasan, permanente ni. Hangtod nga di na ta kasulti, di na ta tindog, padayon ta mintras na patay kusog. Depende man ni sa ato ang individual na pagtubag sa tawag sa Ginoo. Okay? Dili man daw babag ang itawag pangalatag bisan pagani ang kasakit dili na babag. So ang hag na ko sa uban katong gitawag ko gustong makakatulong sa ato ang doktrina Katoliko, padayon mo pagbasa, padayon mo pagpaminaw sa doktrina para makatabang ta sa simbahan sa pag-explain meaning atong pagtuo. Wala na pinugsanay.
di man tamang ang Katoliko sama sa prinsipyo sa Ginoo, hindi siya mamupos. So, gusto lang, ipa panani i-share lang sa itong mga seksyonan. Ngayong Oktobro, na sa Usamis plenary assembly sa CBCP, dito napili nila si Archbishop Martin Pumuad nagmisa kahapon. Oh, nakita na po to. Tamihan po kaya ito ang bispo, ito ang gitawag si CBCP, maunay nagiya, maunay tingog ni Kristo din sa Pilipinas. No? Simbahan, mauna ang tingog ni Kristo. Lawas mo na ni Kristo. Si Kristo maunang ulo. Matagpan ni San Pablo. So, ang iyang lawas, mao iyang tingog. Ang iyang visible nga lawas na maunang simbahan, mao ang tingog ni Kristo dito sa langit. Kaya nagpili siya o gipiyalan niya, gitagaan niya authority. Ingon si Kristo nga, Pedro, sa imong idili din sa yuta, ilhon po nga idili sa langit. O sa imong itugot sa yuta, ilhon po nga itugot nga ito sa langit. Buti po sabot nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo, doon na ni siya Diyos nun otoridad. Ngayon na ito Diyos nun kay Diyos man ang naghatag authority, si Kristo man. Kanang iingon nga Yahweh. No? Kanang Yahweh di mangguna literal, di man na susi nga parehas, susi sa balay, susi sa motor, susi sa kanan. Bot lang ipasabot ana na mubalik ka dito sa giingon ni Isaias 21-22 na ang tagaan o Yahweh sa Israel mahimo siyang administrator. Siya mo sirado sa sa templo, way makaabli o iyahang ablihan, way makasira. So meaning administrator siya. Kini siya parallel ni siya na text ngadto sa Mateo 16-18 nga miingon si Kristo, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Unsa imong idili dinhi sa yuta, idili sa langit. So, ang simbahan doon ay authority usa. Kanang naa sa kanang CBCP nga naa karon diya sa Usamis, ato nang iampo kay kana sila nagdala sa tingog sa langit sa atong Ginoong Kristo, tinaagi sa atong mga obispo, no? CBCP sa wala makahibalo, asembleya na sa mga bishop, no? Catholic, gitawag siya CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, no? Yan po na dito sa daming mga CFD diha, si Brad Windel Talibo, diha si Dr. Ditsing, uban pa, no? Para diha, atos lang diyan po. So nga to ang topic nga pag-isgutan, special ni siya tungod kay mao ni ang pangutana ni Brad Maitel kagahapon, wala man tay load ko niya, di man ta makakuan, di man ta maka set tawag ani, maka live, no? So atong hatagan og explanation kining unsa maning ina pagtulungan sa atong simbahan na giingon nga particular judgment naa ba ni Biblia nya paghuman naa pagyugitawag nato og general judgment. Unsa man ning mga duha ka konsepto ato ning tagaan abot mga na, no? So nga atong gigamit nga dokumento niini, kining dokumento o libro ni Bishop Lara Bulmor, i-titulan sa iyang libro nga Our Catholic Faith. Tingnan din what is the judgment code which will be passed
on each one of us immediately after death. Kung sa kuno ning paghukom nga gitawag nga ihatag ngadto sa matag usa diha human sa kamatayon. Sa kuno ni siya. Ang termino ani sa simbahan mga kaigsuonan is particular judgment. Ingon sa maong bishop, dato ang simbahan, the judgment which will pass on each one of us immediately after death is called particular judgment. Kung man yun og kamatay sa tao, doon na dayon siya madawat ng hukom. Now, ang pangutana, nakasulat ba na ba na'y basihan sa Biblia? Atong ablihan ang kining King James Version mga kaigsuon. Ginagamit sa itong mga igsuon na dili Katoliko, Protestante, ilahang sariling version. Dinhi sa 9:27 in English man. Gingon dinhi mga kaigsuonan. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Gitugot sa Dios mamatay makausa. Tapos ni ana ang hukom. So human og kamatay sa tao, kining gitawag og individual nga kamatay. Ay di pa ni pagtungan ni tao, ay magtungan ta duha ka tulo, no? Dapat daghan. Gitawag ni siya og particular judgment. Ug human sa kamatayon, sumala pa sa giingon sa pulong sa Ginoo 9:27. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Hukman ka sa Ginoo. Unya ang hukom sa Ginoo base na sa ato ang mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Maayo o dawtan. Okay? Banal sa Biblia. Naa gihapon. Naa atong mabasa sa 2 Korinto 9:10 mga kaigsuonan. Kung basahon ang pamahayag ni San Pablo nga anong tao matubang gid sa hukom, no? 2 Korinto 5 unya 9:10. Ingon si San Pablo sa English nga version. Where we labor that whether present or absent, we may be accepted to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Nakitang tanan, mga tubang di asokmanan ni Kristo kitang tanan, matod pa. That every one may receive things done in his body according to that he done, whether it is good or bad. Mudawat kita sa ato ang ganti o silot. Sumala sa buhat sa atong lawas, maayo man o dawtan. So, biblical, kuman sa kamatayon, doon ay hukom. Kay, magod sa huwis, no? Kanang huwis, din sa kalibutan, inihukom niya, doon na ginalisintensya dito, asa ka pa ito. Either acquitted or convicted. Kung acquitted ka, huli ka sa balay. Padung ka sa inyong balay. Pero kung convicted ka, padung ka sa presohan. So in like manner, this is analogy. After the judgment sa atong kamatay, guman yun bugto sa atong ginawa, makadawat na yung tao kung atubang na yung takang Kristo. Kung makadawat na sa ganti o parusa, silot, sumala sa buhat sa atong lawas, maayo daptan. Ang tawag niya na particular judgment. Busa, in moral, mga kaigsunan,
dili ta mag buhat og dautan. Kay gibuhat man ta sa design sa Ginoo. Uni ang Ginoong nagbuhat nato maayo man. Usa magbuhat ta og maayo, mintas buhi ta. Ayaw hulata nga mawad-an ta sa kinabuhi niya nagpuyo ta sa dautan. Okay? Ang pagbuhat og maayo sa isig ka tao tungod na sa gugma nimo kang Kristo. Wa ka mahigugma kang Kristo, wa kay pagtuo kang Kristo, then dili ka mahimo sa maayo. Kasi Kristo man ang modelo sa pagkamaayo. Ang Dios man nagtudlo og pagkamaayo. For God who loves the world. No? Ay ang Dios nahigugma sa tanang tao sa kalibutan. Ug tungod niya ng iyang gugma, iyang gipadala ang iyang buntong anak. Mao bitaw kung nahigugma ka sa isig ka tao, imo man siyang tabangan. Di man nimo daoton. No? Tagaan man nimo siya sa imong tabang. Kaya mao man na ang sugo ni Kristo, whether we like it or not. Diha man ta engage ni Kristo kung saan tayo patungong langit, patungong impyerno, depende. Kung malaki ang kasalanan, mga kababayan, ang hatol ng Diyos ay patungong impyerno. Pero kung ang hatol ng Diyos ay kunti lang kasalanan, venial sin, hindi tayo automatic pupunta sa tinatawag na langit. Kasi ayon sa padayan, 21-27, walang makapasok sa kaharian ng langit kung mayroon tayong kunting kasalanan. Magbabayad po tayo dahil sa 5:26 ng Juan, hindi tayo makalabas, sabi ng talinghaga ni Kristo o parabola ni Kristo. Walang sino mang makalabas doon hanggat hindi niya mabayaran ang katapusan niyang utang. In other words, tayo po ay magbabayad. At ang sabi natin, kung ang kasalanan ng tao ay hindi naman mortal sin o mabigat na kasalanan, siya ay hindi maimpyerno at hindi din siya automatic patungong langit. Siya po huhugasan ng Diyos. Bakit huhugasan? Alam natin yung paghuhugas, halimbawa maghugas ka ng pinggan, dahil hindi marapat na ang pinggan isauli mo sa kanyang kalalagyan na marumi. Tayo po ay ginawa ng Diyos na tulad niya, malinis. Pero nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Tayo po'y mayroong dumi ng kasalanan. At hindi tayo babalik sa Diyos hanggang hindi tayo mahuhugasan. At ang paghuhugas na yan, purification na yan, ay tinatawag na purgatione. Sa Latin purgatione, purgatorio. Sa Bisaya is purgatory or purgatory sa English. Yan po ang binanggit ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Corinto 3:15. Kung ang gawa ni Nino man dito sa lupa ay matalo, siya ay dadaan sa apoy. Ngunit mayroong kaligtasan. Ano po ang apoy na tinutukoy? Ito po'y paglilinis. Ito naman pong apoy ay simbolismo sa paglilinis. Ito rin ang ginamit ni San Pedro sa kanyang turo sa unang Pedro 1:7. Sabi ni San Pedro, ginamit kalayo mga kapatid para maintindihan lamang natin, no? Itong paglilinis. Sabi ni San Pedro, ang ginto ay lilinisin sa pamamagitan ng apoy. Ang inyong paniniwala ay higit pa sa ginto at lalo pang lilinisan sa apoy. Kaya mga kapatid, pinanggit din ang paglilinis sa pamamagitan ng apoy ni San Pablo. By the way, mga kababayan, salamat po sa inyong suporta, no? At particular, ako po nagpapasalamat, no?
Di naman siya nagsabi na hindi banggitin kong papasalamat kay Sister Malu Langgayin Tampungot. Siya po ay ating supporter at tayo po'y palaging nanalangin sa mga supporters at kahit hindi supporters natin. Tayo po'y nanalangin. Salamat po ng marami sa inyo. Pag-send, sana po ay hindi kayo magsawa sumusuporta sa munting channel. By the way, mga kababayan, ako po'y nagre-request, paki-share po ito sa mga kababayan nating Katoliko. Sa tingin natin ay dapat bigyan natin ng pag-share para at least makaintindi sa bawat doktrina na ating tinatalakay. Kung mahal natin ang ating kaibigan, pamilya, huwag nating hayaan na hindi siya ma-share sa ganitong turo ng Katoliko para maintindihan. By the way, mga kababayan, hindi mo ako nagsariling kuro-kuro. Ako po ay gumagamit ng libro. Ito po, mga kababayan. Kaya minsan po, pasensya ay nag-solicit ako ng mga libro, no, na bibilihin natin. No? At salamat din sa inyong tugon. Kayo po ay nakaambag para sa pagbili ng mga libro. Hindi naman para sa akin lamang, kundi para sa tulong ma-explain natin ang ating doktrina. Okay? Our Catholic Faith po by Bishop Lara Bormoro, ang librong ginagamit. In fact, binabasa ko ito, mga kababayan. So, ang tinatawag pala na kahantungan ng tao pagkatapos ng mamatay, automatic siya po ay tatanggap ng judgment. Sabi nga natin, sabi ni San Pablo, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Nuevi 27 ng ito. Kaya yung sinasabi ng mga hindi Katolik, by the way, mga kababayan, hindi ho tayo dito nagparatang o nag-attack. Pero pwede nating mabang. Kasi ang turo ng mga Protestante, hindi Katolik, saka pa daw huhuko pagbalik na ni Kristo. Ibig sabihin, hindi nila itinuro o hindi nila nabasa ang sinabi ni San Pablo sa Nuevi 27. Dalawa lang kasi yan. No? Hindi itinuro kahit nandyan sa Biblia o hindi talaga nabasa. Alin kaya sa dalawa? Kayo na po ang maghusga, mga kababayan. No? Magandang hapon po sa lahat ng nandito. No? Hindi ko lang muna sisahin pagbasa kasi mahaba-haba ang ating usapan. Okay? Ang lingwahe na gagamitin natin halo po. No? Hindi naman galit si Mita pag tayo magtagalog, tayo mag-Bisaya, or i-mix natin, hindi naman siya galit. No? Kinukonsulta natin sa kanya. No? So, particular judgment, ang ibig sabihin, pagkatapos mamatay ang tao, mga kababayan, tatanggap tayo sa hukom. Dahil ang buhay po ay hindi sa atin, pahiram lang. Tandaan po natin, ang buhay ay hindi sa atin. Pagka sa kumpanya, we are only managing our life. And because you are the manager of your life, then you are accountable to the owner of that life. And that owner of life is our Creator. Si Kristo, ang ating Panginoon na mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi ng Diyos, let us make man in our own image and likeness. Ginawa tayo pure before the fall of sin. At bakit tayo nagkaroon ng kasalanan? Dahil tayo po ay umaabuso sa tinatawag na free will. Because free will, I would like to emphasize this para once and for all maintindihan natin. Free will is the very beautiful gift and the very dangerous gift from God. Why? Because free will, it can be yes to God or to reject to God. Ayaw ng Diyos na tayo'y i-coerce o pilitin. Ikaw ba naman?
gusto mo ang isang lalaki, isang babae, pero pinipilit ka. Gusto ka ng lalaki, gusto ka ng babae, pero pinipilit mo. Yan ba ay totoong pag-ibig? Hindi po. That is coercion. And that is not the will of God. And kung ipilit mo sa isang tao ang gusto mo, you are not loving him. You are not loving her. The true love is magparaya. Saan ang gusto niya? Without any coercion. Saan ang gusto? Yan ang gusto ng Diyos. At doon nagkasala ang tao because we are abused the free will given by God unto us. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kung titingnan natin, duguan ang kanyang damdamin. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ay hindi sumusuko sa kanyang pag-ibig sa tao. Kaya ganun na lamang ang kanyang ginawa. Pinadala ang kanya upang tayo ay matubos muli. Yan po mga kababayan ang ginawa ng Diyos. Ngunit kahit ang Diyos ay pag-ibig, mga kababayan, siya pa rin ay hustisya. Kaya kung tayo po'y mamatay, mayroon po tayong kahihinatnan. Whether patungong impyerno, kung tayo'y namumuhay sa malaking kasalanan, or patungong langit kung walang kasalanan. But it is impossible na magsabi tayo wala tayong kasalanan. Dahil according to St. Thomas Aquinas, man per se, after the fall, we have a so-called fallen human nature. We have concupiscence in our nature. What is that concupiscence? We have appetite to commit sin. We are inclinable to commit sin. That's why man per se is not perfect. And we need the grace of God. Without Christ, we can do nothing. Kaya sabi ni Kristo, manatili kayo sa akin. Maliban na kayo manatili sa akin, wala kayong magagawa. John chapter 15, mga kapatid. So after the judgment, mga kaibigan, mayroon na pong pupuntahan ang kaluluwa. Hindi tayo maniwala o wag tayong maniwala sa sabi-sabi ng mga non-Catholic na tayo lang daw ay matutulog doon sa sementeryo. Hindi po, may kaluluwa ang tao. Sabi ni Kristo, wag kayong mabahala doon sa makapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay sa kaluluwa. 10:28 ng Matthew. Ibig sabihin, may dalawang uri ang tao. Kung bakit tayo nabubuhay, dahil sa binigay sa atin ng Diyos, itong tinatawag immortality of the soul. At ang mag-suffer po after our particular judgment, hindi ang katawan, dahil itong katawan na ito, babalik sa lupa, doon nang galing. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 19. Pero ang kaluluwa na binigay ng Diyos, haharap muna sa hukuman ni Kristo. Ecclesiastes 12:7. Dahil ang espiritu or kaluluwa, because that is interchangeably used by the writer of the Bible, sabi doon sa 12:7 ng Ecclesiastes, dahil ang kaluluwa o espiritu ay galing sa Diyos, haharap sa Diyos, babalik sa Diyos. At kung babalik siya, mga kapatid, siya po ay huhukuman. Because being a soul has cognitive. Being a soul, mga kababayan, okay? Being a soul has intellect, power to understand, even though without physical body. Okay? To prove that, basahin niyo po ang pinadayag, Revelation chapter 6, verse 9 to 10. Ang mga kaluluha na sila po ay nangara sa salita ng Diyos at pinatay, ito po ang sa atin tinatawag na martir. Humihingi sila ng tinatawag na hustisya, justice to God. Nakiusap sila sa Diyos
Ibig sabihin, even ang kaluluwa, hiwalay sa katawan, kasi ang katawang lupa ay bumalik sa lupa, sa sementeryo, pero ang kaluluwa ay buhay, mga kapatid. At yan po ang haharap sa judgment of God. Particular judgment. Ang Katoliko po, Katoliko lamang ang nagtuturo na pagkatapos ng mamatay, mayroong tinatawag individual judgment o particular judgment. Okay? Yan po mga kababayan. So, after that mga kababayan, what next? I would like to emphasize nga ang topic ko po, ano itong particular judgment at saka general judgment. Now we go to the general judgment. Para lang maintindihan mga kababayan. Ang general judgment po, ito na yung pagbalik ni Kristo, the second coming of Christ. Okay? The second coming of Christ, ito na yung paghati sa dalawang uri ng tao sa mundo. Mababasa po yan natin sa 25, 31 hanggang 40 sa book of Matthew, mga kababayan. At ang sabi ni Kristo, nang babalik, siya po ay hindi na siya redemptor. Siya po ay judge. Uupo sa trono at iipunin ang lahat ng tao sa mundo. Sa kaliwa ay yung maimpyerno, sa kanan ay yung mananahan sa langit. Bakit? Bakit mga kababayan? The general judgment is the proclamation that you are with God. Pronunciation of God that even the core being of yours, kahit ang iyong tatay, iyong nanay, ay malaman kung saan ka pupunta sa general judgment. Okay? Baka pagdating ng araw, ang asawa mo doon sa kabila, ikaw naman sa kanan. Dapat ipag-pray ang pamilya. Ipag-pray ang pamilya na magsama-sama kayo. Kaya nga sabi ni Saint Teresa of Calcutta. Okay? Ang sabi ni Father Patrick Peyton, ang Rosary Crusader noong panahon niya. Sabi niya, the family that prays together, stay together. So para hindi tayo magkahiwalay, ipagdasal natin ang pamilya na sama-sama sa langit. Baka ang asawa mo sa langit, ikaw naman ay nasa impyerno, nasa kaliwa. Wag naman sana. Pero ganun pa man, yan ang realidad. Dahil hindi tayo makapilit sa bawat desisyon ng tao. Mayroon kasing tao, mga kababayan, ayaw sa Diyos. Okay? So yung mga ayaw sa Diyos, wala tayong magawa doon. Ang atin is ipag-pray na lamang. Okay? So bakit mayroong general judgment? Dahil yan po ang sinasabi ng Biblia at yan po ang nasa credo natin. Diba tuwing tayo ay magsamba sa Katoliko, nire-recite natin ang credo. At doon sa huling bahagi, I believe the resurrection of body and soul and life everlasting. Yan po ang pinaniwalaan ng simbahan. At yan po ay sinasabi din ng Biblia. Si Kristo po ay darating, hindi upang magligtas, kundi upang mag-judge. Ayon sa sinasabi nating 31 hanggang 40. At ano po ang mga rasunis ng mga tao? Bakit sila na impyerno? Hindi nila alam. Bakit sila na pasalangin? Hindi nila alam. They are only doing what they want in life. Okay? Bakit mga kababayan? Ganito po. No? Sabi ni Kristo, nang ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Sabi ng mga taong sa impyerno, sabi ni Kristo, nang ako'y nauhaw, hindi nyo ko pinainom. Nung ako'y nagutom, sabi ni Kristo, ng anak ng tao sa
mga taong sa kanan, patungong langit, nang ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Sabi naman niya sa kaliwa na patungong impyerno, nang ako'y nagutom, hindi nyo ko pinakain. Ano po ang ibig sabihin, mga kababayan? So on and so forth. No? Pareho silang nagsabi, kailan ba yan nangyari? Simple lang ang sagot ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon, simple lang. Anong ginagawa mo sa kapwa-tao mo ay ginagawa mo sa akin. So, ibig sabihin, the law of God is defending on how we deal to the people of God. How we deal to the person, how we deal to the human being, whether siya ay Kristiyano, hindi Kristiyano, walang Diyos, may Diyos. Dahil human being per se is imago Dei. Siya pa rin ang ginawa ng Diyos. Huwag nating husgahan. Diyos lang ang may karapatan maghusga, mga kababayan. Okay? Kaya, ang nasa tinatawag na general judgment, ang mangyayari po, ito po, palaliman natin. Ano bang mangyayari sa atin sa pagdating ng general judgment? Dahil ang particular judgment, ang haharap ay ang kaluluwa lamang, walang katawan. Pero pagbalik ni Kristo sa general judgment, ang haharap kay Kristo ay ang ating maluwalhating katawan at kaluluwa na wala ng kamatayan. Yan po ang pagkakaiba sa particular judgment. Only the soul pays in the throne judgment of God, but in the general judgment, we have body and soul, but glorified body, katulad ng kay Kristo. Kung naalala ninyo, ang katawan ni Kristo nang siya po'y nabuhay na magmuli, hindi na yun mamamatay. Yan din ang ibigay sa atin. That is a gantimpala ng Diyos. Kung tayo po ay faithful sa pamamagitan ng pakikitungo sa kapwa-tao. Wala hong iba, mga kababayan. Walang ibang gagawin ng tao upang malugod ang Diyos, matuwa ang Diyos sa atin. Do it. Kung alam mo ito ay para sa Diyos, gawin mo. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Lalo na kung darating ang pag-iisip mo at ikaw ay mabothered ng konsensya mo, conscience very clear sa theology ng morality, mga kababayan, is the voice of God. Kung kinakalampag ang iyong konsensya, ano ang dapat gawin mo, mga kababayan, para sa Diyos. Dahil siguro sa atin, tumulong ka lang. Siguro sa atin, inunsulto mo lang ang tao. Ganun lang, dahil galit ka. Pero para sa Diyos, may malaking counting yan sa kanya. Kaya may sinasabi, in every drop count, mga kababayan. Tayo po ay manager lamang sa buhay natin. Kahit ating buhay, wala tayong karapatan na ito'y saktan. Wala tayong karapatan na ito'y kunin. Hindi sa atin ito. Kaya huwag kang magbigti. Kasalanan yan. Thou shalt not kill according to the moral commandment of God, 10 commandments. Kahit buhay mo, sabihin mo, wala akong pakialam, akin ito, pwede ko itong patayin. Yes, ikaw nga ang manager eh. Anong gawin mo sa minamanage mo, ikaw yun, pero managot ka sa may-ari. Kaya huwag kang magpakamatay, mga kababayan. Habang may buhay, may pag-asa, gaano man kalala ang problema. Ang problema ay part ng buhay. Play. Parte ng buhay ang mga tinatawag na sufferings. Without suffering, there is no glory. Kahit man si Kristo, mga kababayan, bago niya napunta ang langit ng glory, bago si Kristo na-glorify, dumaan muna siya sa suffering. Because that is the way of God. Kaya sabi ni Kristo, mga kababayan, if you want to be my disciple,
deny yourself. Do not be self-centered. Denying is meaning is not self-centered. Hindi ka self-centered. Deny yourself and pick up your cross and follow me. Ang ibig sabihin, mga kababayan, ang iyong mga sufferings, because cross is symbol of pain, suffering, even death. That is the meaning of cross in theological in a theological study of the Bible according to St. Paul, mga kababayan. So, kung hindi mo kaya yan, so you are not worthy to become believers of Christ, mga kababayan. Kaya maraming ayaw sa religious, maraming ayaw magsimba dahil hindi nila makuha ang gusto nila na kalayawan, kamunduhan, mga kababayan. Ngunit tayo po ay nagpapagal, tayo po ay nagtitiis, but sa suffering, accompanied with the joy of heaven, na hindi man tayo nakikita ng mga anghel ng ating Panginoong Jesucristo sa ating suffering, but we offer all our suffering to Christ, then Christ will accept us, mga kababayan. Yan po ang turo ng ating simbahan sa moral theology. Okay? So ang kaibahan po sa particular judgment at saka tinatawag na general judgment, sa particular judgment, ang haharap ay ang kaluluwa na may consciousness. Dahil ang kaluluwa, siya ang binigyan ng Diyos ng tinatawag faculty, intellect, and free will. Kung hihiwalay ang kaluluwa, ang katawan mo, parang wala na lang yan. Babalik yan ng pusa, it will decaying, saan galing? Sa lupa. Kaya mga kababayan, tama yung kanta ni sino ba? Rico Puno na babalik ka sa lupa, mga kababayan. Kahit anong ganda ng tao, kahit gaano pa tayo kayaman, babalik at babalik tayo. Yan ang sigurado. But as to when we die, kaya mag-prepare tayo. Hindi natin alam, mga kababayan. Ang haharap pagkatapos ng individual judgment ay ang kaluluwa ng bawat tao. Ngunit pagdating ni Kristo, tayo po ay bibigyan uli ng katawan na maluwalhati. Nasa Biblia ba yan? Yes po. At in fact, yan po ang propesya ni Ezekiel chapter 1 verse 37. Nang ipinakita ng Diyos ang valley of bones, mga kababayan. Sabi ng Diyos, alam mo Ezekiel, nakita mo ba yung mga buto na yan? Darating ang araw na yan ay bigyan ng laman, litid ng Diyos. Ibig sabihin, bigyan ng Diyos ng makabagong katawan. Katulad baga ni Kristo. Yan po ay pinaniwalaan din ni San Pablo. 1 Corinto 15:52. Ano po ang sabi ni San Pablo? Sa isang kislap mata, itong katawan na may kasiraan ay papalitan ng Diyos na walang kasiraan. Ibig sabihin, the glorified body, katulad ng kay Kristo. Kaya si Kristo ang modelo sa resurrection. Kung tayo po'y tapat kay Kristo, tayo po'y resurrected with Him. At kung hindi naman, tayo ay resurrected to the damnation of Him. Mga kababayan, pagbalik ni Kristo, yan na po, mga kababayan, ang mangyari sa tao. Bigyan ni Kristo ng tinatawag glorified body at kaluluwa at katawan pupunta sa langit kasama ng Diyos, or kaluluwa, katawan ang pupunta sa impyerno. Yan po ang kaibahan sa particular judgment at saka sa general judgment. So yan po, mga kababayan. Sa general judgment, yung nasa langit na ay bibigyan pa rin niya ng maluwalhating katawan. Nung nasa impyerno, ganun pa rin. Bibigyan ng maluwalhating katawan. At katawan at kaluluwa na ang mag-suffer
everlasting unto Him. And also, body and soul na ang happiness with God in heaven. Ganun lang yun, mga kababayan. Kaya may isang professor kami noon na nagsabi, no? Philosophical na tanong niya, practical. Alin ba ang pipiliin ninyo kung ikaw ay bigyan ng chance na mag-suffer ka sa iyong kapanganakan hanggang ikaw aabot ng 80 years old? Pero dahil nag-suffer ka dahil sa pagsunod mo sa Diyos, inaayawan mo ang mundo na makamundo. Ang iyong sinusunod ay ang Diyos sa iyong buhay hanggang umabot ka ng maybe 80 years old at ikaw ay namatay. Ngunit ang kapalit naman ay walang hanggang katapusan ng langit, hanggang katapusan na everlasting joy in heaven. Or ikaw ay sa iyong pagpanganak, lahat ng kamunduhan ibigay sa iyo. Ligaya, pera, lahat, pleasure, lahat. Hanggang sa 80 years old ka. Ngunit ang kapalit ay walang humpay na pagdudusa sa impyerno. Tinatanong yan, practical sa theology namin. Saan ka pipili sa dalawa? Kaya mga kapatid, madali pong magsabi na ako ay para sa Diyos. Madali. Madaling magsabi, mahal ko ang Diyos. Pero kung hindi makikita sa gawa, mga kababayan, hindi totoo yan. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa utos. Pagtalima, sabi ni Kristo sa John chapter 14 verse 15, if you really love me, do my commandment. And the commandment of Christ, mababasa mo sa 13:34 of book of John, Gospel of John. Love one another the way that I love you. Sabi ni Kristo, mahalin mo ang bawat isa sa pagmamahal na aking paraan, hindi sa paraan ng mundo na pagmamahal, dahil yan ay may kapalit. Mga kababayan, palaliman ho natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po na sinasabi ni Kristo, na sinasabi niya, love one another the way that I love you. Ang ibig sabihin ni Kristo, the standard of loving is Jesus. That He loves without any condition, walang kapalit. Si Kristo ay tumulong na walang kapalit. Kahit hindi siya mahalin, siya pa rin ay nagmamahal. Ganun po ang agape love. Yan po ang pinahiwatig ni Kristo sa atin na sana gawin din natin kahit konti lang sa ating buhay. Yan po mga kababayan, at least naintindihan natin ang ibig sabihin ng isang Kristiyano. Mahirap man gawin, pero yan po ay kay Kristong utos. Sabi ni Kristo, maraming gustong pupunta sa langit sa higpit na daan. Ngunit, iilan lang ang mag-survive. Pero ang daan patungong impyerno, malapad at maraming dadaan doon. Pili ka lang saan na daan ang gusto mong lalakaran. After all, Christ said, Igusum veritas via igbeta. I am the way, the truth, and the life. Kaya mga kababayan, salamat po ng marami sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Sana po ay nakatulong sa inyo kung ano ang konsepto, anong ibig sabihin ng particular judgment, anong mangyayari sa atin, sa general judgment din, anong mangyayari, anong kahantungan. Ini-explain ko na po ng maikli at I think very clear, no? Paki-share po sa ating mga kababayan
pakishare po sa kapwa Katoliko para naman sila po ay may maintindihan sa doktrina ng ating Katoliko. Kayo po ang agent of change. Kayo po ang ahente ni Kristo para sa pagbabago. At sa pamamagitan ng inyong pag-share, mga kababayan, ikalulugod yan ng Santa Iglesia Katolika because we use our social media for evangelization, not for personal pleasure. Hanggang dito na lang po ako si Brother Jan Juna at bago tayo maghiwalay, manalangin muna tayo ng maikli. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pakishare po mga kababayan at maraming pong salamat.